Professor Emmanuel Leyco, isang ekonomista po, ay atin pong muling makakausap. Professor Leyco, magandang umaga po sa inyo, Professor. Kung mga taga-subaybay. Opo, yun nga po ang tanong namin. So nagbigay po ng anunsyo pa lang naman ito at ito 10 pesos per liter na fuel subsidy sa mga public utility vehicle. Marami po tayo mga problema, hindi lang po yung sektor ng transportasyon ng mga namamasada po para hakutin ang mga kababayan po natin, yung mga commuter. Meron din po tayong sektor ng transportasyon na ang hinahakot po ay mga goods, lalo pagkain na Professor Leyco. Inflation ang pag-usapan po natin. Ano po ang epekto nito, Professor, sa ating inflation? Aabangan po natin kung anong magiging epekto nito. Yung mga in-announce ni Presidente kahapon para po tulong sa mga tsuper, operator, sa ating pong transportation sector, aabangan natin kung anong magiging epekto nito sa transportation inflation na sa ngayon ay nasa 9.9%. Napakalaki na po. So kung po ang tatanungin, mukha pong medyo nahuli si Presidente at mukhang kakaunti ata ang binibigay. Maraming in-announce pero para pong kailangan ito ay magdaan dito po sa mga istasyon ng gasolina kasi po subsidy. So meron po silang accredited na mga transportasyon gasoline station. Opo. Medyo hindi ko po makita na ito ba ay malawakan samantalang napakalawak na po ang inflation ng transportasyon. Mm-hmm. Mm-hmm. Kanina po nabanggit ninyo, nagdeklara na ng state of calamity ang Zamboanga. Nung makailan, andyan na rin ang Cagayan at mga Iloilo rin yata. Yung isang bayan po doon, yung Ahoy, Iloilo at saka yung Cagayan de Oro at saka pinakahuli po, Baguio City, Professor Leyco. Opo. Mauunawaan natin yan kasi ang Pilipinas, sa buong Pilipinas, 9.9% ang transportation inflation. Mm-hmm. Pero sa mga peninsula, 13%. 13.8% naman sa Northern Mindanao. Mm-hmm. Sa Cagayan Valley, 12.8%. Region 1, 13.8%. So, aasahan natin yan. Talaga pong aaray ang mga mamamayan sa mga iba't ibang lugar. Ngayon po sana, hindi na dapat hinihintay ng pamahalaan na unti-unti na nagdideklara ng state of calamity ang mga iba't ibang reyon. Dapat po malawakan, manggaling na mismo sa Presidente, magdeklara na po ng pambansang kalamidad, no? Para po magkaroon na rin ng aksyon ang buong pamahalaan. Mm-hmm. Batay po doon sa batas ng national emergency, hindi po yung national energy emergency dahil wala po nakalagay sa batas kung anong gagawin ng national emergency. Hindi po katulad ng pagka nagdeklara ng national state of emergency, marami na pong programa ang pwede pong ipatupad dito. Mm-hmm. At ngayon po nasa transportasyon tayo, pero ang pinaka importante rin po kasing importante ng transportasyon ay ang pagkain. Tama. Ngayon po, dyan sa Central Visayas, 10.1% ang food inflation. Napakalaki po nun. Nako. Yan ang po ang nangunguna, no? Ang Central Visayas sa pagtaas ng food inflation. Pero marami rin po, mas mahigit pa sa national ang kanilang food inflation numbers. Opo. Katulad po yan ng Eastern Visayas, Zamboanga, ang Soc-Sargen. Sabi ko po, bakit hihintayin natin pautay-utay, na Professor, unti-unti? Pautay-utay po eh. Samantalang hindi naman naghihintay yung presyo. Yung presyo mas mabilis na umakyat eh. Mabilis po yan. Katulad po nung isang napag-usapan na po rin natin yata, yung mga maggugulay, yung mga magsasaka, ipinamimigay na lang yung kanilang mga ano po yun? Sa Benguet? Mga ani. Opo. Professor, sa ano po yun? Namimili. Sa Benguet po yun. Tinatapo na lang po. At ginagawa na rin, sinasama na rin sa lupa yung inaani nila para maging pataba na lang sa susunod na pagtatanim, Professor.
nakakalungkot po talaga yan. Mm. Dahil katulad niyan, imbis na itapon ng ating mga maggugulay yung kanilang mga ani, bakit hindi bilhin ng pamahalaan at sila ang magliwas Mm-mm. ng kanilang mga produkto? Goods. Kasi Opo. yung mga trader, hindi na po umaakyat kasi mahal po ang petrolyo. Totoo yun. Lugi sila, Oo. lugi ang mga traders, lugi ang mga maggugulay, Oo. bakit hindi po pumasok ang pamahalaan? Ang mangyayari po niyan, marami diyan hindi na po magtatanim. Pagka hindi na po sila nagtanim, ito naman ang mas malaki pang problema natin, yung food crisis natin. Yun na. Hindi lang Magkakaroon tayo ng shortage. hindi lang inflation kundi baka wala na tayong mabili, Professor. Hindi po sila magtatanim dahil Oo. po nakita na nila, nalugi sila ngayong buwan na ito. So Oo. next month, hindi na sila uulit at wala naman po silang Oh. puhunan na ganyan. Di Professor, mag-import tayo. Doon naman tayo magaling. Mag-import tayo. Wala tayong produce dito. Di yan naman tayo. Ang problema po niyan, yung mga pinag-aangkatan natin, baka rin sila mismo May problema din. magsarado. Oo. Sabihin nila, wag na muna tayong mag-export dahil unahin natin yung sarili nating populasyon. Nako. Hindi po maganda yung policy na pagka wala tayo, import natin. Mm-mm. Bakit hindi po tayo, dapat ito ang unahin natin. Opo, Yung opo. kakayahan natin na magtanim, mag-ani, at pamudmod at maglikas ng ating mga produkto. Opo. Yan po ang isang direct na epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Opo. Ang logistics po, ayaw na nilang umakyat ng Benguet dahil lugi sila. Talo. Pagbaba nun, wala, talo sila. Oo. Narinig ko rin po sa report ninyo kanina, pati mga mangingisda, Oo. Ayaw nang umaaray. pumalakot Oo. O yung ayaw na maglayag. ayaw na siyempre sugal pa 'yon, Professor, kung may mahuli kang isda. Gumastos ka na dahil lalayo ka para mas makahuli ka daw ng isda, doon ka sa medyo malayo-layo, doon sa medyo malalim. Ayaw po. Oo. Mas mapanganib yun. Kaya dapat po magtingin at pakiramdaman ng mga pinuno natin. Mm-mm. Umaaray na talaga ang ating mga mamamayan. Kaya wag yung At wag na tayong maghintay ng krisis. wag yung pautay-utay kasi Krisis na po ito ngayon. Bakit hindi pa magdeklara ng pambansang krisis ang nangyayari sa atin? yung palang mga yung sa pasahe din sa barko, ang namamasahe sa barko hindi lang tao, pati produkto po namamasahe sa barko. Kaya siguro, Professor, sinasabi nyo mga malalayong lugar, talagang mahal ang presyo doon. Tama po. Opo. Napakalaki po ng inflation pagdating po doon sa mga malalayong lugar. Ngayon po, nakapokus tayo dito sa Metro Manila, sa National Capital Region. Tapos pinagsasama-sama natin yung datos ng areas outside NCR. Ganyan po mag-report ang ating pamahalaan. NCR and areas outside the NCR. Nako po. Bigyan po natin ng kahalagahan kung ano ang nangyayari doon po sa labas. Huwag nating hintayin na isa-isa nagdideklara ang mga probinsya ng kanilang state of calamity. Pangunahan na po ng ating Pangulo. Yan po dapat ang hinihintay natin ngayon na pinuno sa harap ng krisis na hinaharap natin ngayon, na pinagdaraanan natin ngayon, ay magpakita po ng pamumuno ang ating pamahalaan. Di ba nakakahiya yun na yung mga LGU pa ang paunti-unti o sila mismo sila na nagdedeklara kasi baka siguro sabihin nila maghihintay pa ba tayo sa national government, tayo na ang magsabi ditong nahihirapan na tayo, Professor, at gumawa na tayo ng habang, di ba? Opo, nilalarawan po niyan ang hindi po ganoon kalawak at hindi ganoon kaepektibo ang pagkilos ng pambansang pamahalaan. Kaya nag-uumpisa na po kanya-kanya na ang ating mga probinsya. Opo. Professor Leyco, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Melo, at magandang umaga po sa ating lahat. Si Professor Emmanuel Leyco, isang ekonomista. Ora! Hilingan, walang pinoprotektahan.